At sa iba pang balita, itinanggi ng pamunuan ng Bureau of Fire Protection of BFP na miyembro nila ang mga nakitang individual sa viral video na nagpupuslit umano ng mamahaling alak dyan sa nasunog na superstore sa Fairview, lungsod ng Quezon. Sa kabila nito, nagpapatuloy naman ang investigasyon ng ahensya sa sanhi ng naganap na sunog. Kunin natin ang live report ni TJ Mendoza. TJ, nakilala na ba kung sinong grupo to? Alex, sabi nga ng ilan, mas mabuti ng manakawan kaysa masunugan. Pero paano kung parehas ang nangyari sa'yo? Yan ang sinapit ng isang superstore sa Fairview sa Quezon City matapos sumiklab ang isang sunog kahapon. Matapos ang naging malaking sunog sa isang superstore sa Fairview, Quezon City, kumakalat na ngayon sa social media ang video ng bombero na makikita ang pagpupuslit ng mga mamahaling alak mula sa nasunog na establishmento. Sa viral video, unang mapapansin na may isang grupo ng bombero na nasa loob ng nasunog na superstore at tila may hinahalungkat sa mga nasunog na paninda. Maya't maya pa, makikita na ang lalaking ito na may bitbit na sinasabing bote ng alak at mabilis na itinago sa suot nitong personal protective equipment o yung PPE. Ang Bureau of Fire Protection agad nagpaliwanag sa naidokumentong nakawan. Kung pag-usapan po yung naging viral na video, allegedly looting na nangyaring sunog sa recent supermarket, ang BFP po ay agaran nagpasagawa ng isang masusi, patas at katotohanan lamang na investigasyon or we immediately conduct of thorough, impartial and fact-finding investigation. At kung mapatunayan man na merong mga BFP personnel doon, ay makakasiguro ang lahat na hindi namin kukonsintihin. And the BFP will institute the appropriate administrative action. Nang mapanood ng BFP ang kumakalat na video, itinanggi nilang uniforme nila ang PPE na suot ng mga nagnakaw sa nasunog na superstore. Wala silang ganong PPE, kung kaya tinitiyak nilang wala sa kanilang hanay ang responsable sa pagnanakaw. Sa more than 60 na responders natin ay halo-halo yan, ang kalahati nasa BFP side ng mga fire trucks. Ang pinag-uusapan natin 60 plus na fire trucks ay 30 halos nasa from BFP, and other kalahati doon ay nasa volunteer, ang iba ay nasa company fire brigade, ang iba naman ay mga auxiliary group tulad ng mga barangay natin at other local government unit. So inaalam pa kung anong specific na grupo ang involved doon. Nagbabala naman ang pamunuan ng BFP na babawiin ng ID at Certificate of Competency ng mga fire volunteer na mapatutunayang sangkot sa nasabing nakawan. Sa ngayon, ongoing pa ang investigasyon ng BFP sa superstore at patuloy pa rin ang mapping dahil sa posibilidad na baka magkaroon muli ng sunog sa lugar at tinitiyak ang masusing pagsusuri sa kabuuan ng establishmento. Sinabi rin ng BFP na 80% ng naturang superstore ang natupok ng apoy. Naglabas naman ng advisory ang superstore at humingi ito ng paumanhin sa kanilang mga customers sa Fairview, Quezon City sa nangyaring insidente. Alex, magbibigay ng cash assistance ang Quezon City local government dun sa mga empleyado ng naturang superstore na mawawalan ng trabaho dahil sa naturang insidente. Alex. Okay, TJ, dun sa video, pa-play mo nga direct dahil yung mga suot nilang PPE, kung ikukumpara mo sa BFP, merong mga tatak, no? May mga nakalagay. Itong suot ng, ito naka-brown, tila walang nakatatak na kung anong grupo siya, no? Yung bang helmet niya, may tatak rin ba? Yan ba'y tinitingnan na ngayon ng Bureau of Fire Protection? Alex, ongoing pa rin ang investigasyon ng Bureau of Fire Protection of ng BFP doon sa nangyaring insidenteng yan, no? Pero sinabi rin nila kanina nung amin silang nakapanayam ay tinitingnan nila yung mga personal protective equipment ng mga naturang mga volunteers at tinukoy kasi nila, Alex, doon sa 16 na responders doon sa naturang sunog, kalahati noon ay mula sa kanilang hanay sa BFP. Ang iba raw ay galing naman sa mga volunteers at doon sa mga company
Brigade. Kung kaya't maaaring tinitingnan nilang anggulo na baka kung hindi sa kanilang hanay ay mukhang galing doon sa mga volunteers yung mga nakuhanan nga doon sa viral video, Alex. Oo, narinig na natin yon, binanggit na ni Colonel Arroyo yon, na tama nga, hindi na nga sa BFP side yon, nasa volunteer group nga, TJ. Pero ang tanong ko, ano bang dapat na protocol ang ginagawa kapag nag-accept sila na mga tumutulong sa BFP? Di ba dapat merong ano yan may mga procedure. Oy, bakit wala kang tatak? Anong grupo ka? Paano nila napapasok yung mga tao doon na hindi nila alam kung anong grupo yun? Alex, yun ang hindi nila naipaliwanag sa atin kanina kung paano yung procedures nila doon sa pagtanggap nga ng mga volunteers at mga company brigade or company volunteers din doon. As susubukan natin kuhanan sila ng payag tungkol sa procedures na ating inaalam pa rin hanggang sa ngayon. Alex. Oo, inaamin ba nila na meron silang kapabayaan din sa nangyaring yan? TJ? Hindi categorically sinasabi nila na umaamin sila, pero may dun sa kanilang mga statements ay meron sila na mga kumbaga pagkakamali at pagkukulang rin dahil nakahalo nga sa kanilang hanay yung mga nakita nga dun sa viral video na nagnakaw, Alex. Ayun, siguro pang huli, ano bang pangako ng BFP? Kailan ba nila i-release yung pangalan ng grupo at sino itong nakita sa video nito? Alex, dun sa timeline na binigay sa atin, 30 to 45 days daw. Pero hanggat maaari daw ay agahan o bibilisan nila yung pagbibigay, paglalabas ng pangalan ng mga naturang magnanakaw na nakuha na sa viral video. Yung 30 to 45 days din, Alex, yun na yung mismong kabuuan ng report na matutukoy na rin kung saan nagsimula yung sunog, Alex. Ayun, siguro yung 30 to 45 days dun sa kung anong cause ng sunog. Pero yung sa taong kumuha nung inumin, baka siguro bukas, pwede na sigurong i-follow up yan na TJ, no? Parang sabi yata ni Colonel Arroyo, bukas sa bukas, gagawin nila, ilalantad nila itong grupong gumawa ng kamalian. TJ Mendoza, mata natin sa BFP. Thank you.